Sa atin ng ating pagbasa at ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito, na anumang maganda, anumang mabuti, anumang mahalaga, kinakailangan nating pagsumikapan na makamtan. Anumang maganda, anumang mabuti, anumang mahalaga, kinakailangan nating pagsumikapang makamtan. Napansin po ninyo yung mga pantas, yung mga mago, nagmula po sila sa silangan, nagsimula sila sa malayong bayan. Kinakailangan nilang lisanin ng kanilang mga tahanan, kinakailangan nilang umalis sa kanilang comfort zone at hanapin ang isang bagay na napakahalaga para sa kanila. Hindi po madali ang maglakbay noong kapanahunan. Wala pong mga sasakyan, kinakailangan nilang maglakad, kinakailangan nilang pagdaanan ang napakatindi at napakainit at nakapapasong sikat ng araw para sa kanilang paglalakbay. Kinakailangan nilang magtiis at higit sa lahat, kinakailangan nilang harapin ang maraming panganib sa kanilang paglalakbay. Hindi naging madali para sa kanila, pero kinakailangan nilang gawin ito upang higit nilang makamtan ang higit na mas mahalaga, ang higit na mabuti, ang higit na maganda para sa kanilang buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, anumang maganda, anumang mabuti, anumang mahalaga, katulad ng mga pantas, pagsumikapan nating makamtan. Gusto mo maging doktor, gusto mo maging abogado, gusto mong maabot ang iyong propesyon, dapat handa kang magtiis, dapat handa mong suungin ang anumang paghihirap. Kinakailangan kang magsunog ng kilay para lamang makamtan ang ninanais mong higit na maganda, mabuti at mahalaga para sa iyong buhay. Iyan ang unang aral na ibinibigay sa atin. Anumang mahalaga, kinakailangan natin na pagsumikapan na makamtan. Ang ikalawang bagay na nais ko pong sabihin sa inyo na ibinibigay sa atin bilang napakahalagang aral sa kapistahan ng Epipanya ng Panginoon, lagi nating tatandaan, kay Jesus lamang natin matatagpuan ang tunay na kayamanan ng ating buhay. Nakita po ninyo siguro yung mga pantas. Meron silang mga mamahaling bitbit, meron silang ginto, meron silang mira, meron silang ginto, meron silang mira. Napakahalaga yung kanilang mga daladalas patungo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga taong may kaya ito sa buhay. Hindi lamang sila mga taong may kaya, ang mga taong ito ay may pinag-aralan pa. Pero kahit may kaya sila, kahit may pinag-aralan sila, ramdam nila na merong kakulangan sa kanilang buhay. Hindi kayang punuan ng ginto ang kakulangan sa ating buhay. Iyan po ang lagi nating tatandaan. Hindi kayang punuan ng kayamanan ang kakulangan sa ating buhay. Katulad ng mga pantas, ipinapaalala sa atin, si Jesus ang tanging kayamanan na makatitighaw sa ating pagkauhaw at makabubusog sa ating pagkagutom. Tanging si Jesus lamang ang makapupuno sa kakulangan sa ating buhay. Ikatlo, ngayong araw na ito hindi lamang ipinapaalala sa atin na dapat nating pagsumikapan na makamtan ang higit na mahalaga, maganda at mabuti. Hindi lamang ipinapaalala sa atin na ang Diyos ang ating tunay na kayamanan, kundi sa kapistahan ng Epipanya, patuloy na ipinapaalala sa atin na ipinahahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal para sa sangkatauhan. Isipin po ninyo ito, minsan meron pong isang misyonero, pumunta siya sa Afrika mula sa Europa, naglakbay siya patungo sa isang liblib na bayan sa Afrika. Napunta siya sa isang grupo ng mga tribo ng mga tinatawag na nomadic people, mga nomads. Ibig sabihin, sa mga tent lamang sila nakatira at palipat-lipat sila, pagala-gala lamang sila. Yung misyonero, may tent din siya. Nakikitayo rin siya ng tent malapit doon sa mga nomads na iyon. Hindi siya pinapansin ng mga taong ito, walang pakialam. No? Ayaw siyang isama ng mga taong ito. Pero yung misyonero na pari, patuloy siya sa kanyang pagsunod para sa kanila. Kung saan sila mapunta, doon din siya nakikipanirahan kasama nila. Hindi nagtagal,
unti-unti silang nagkalapit hanggang sa naging bahagi siya ng kanilang tribo. Nung siya ay nakapasok na sa tribo, isang araw tinanong siya ng mga tao. Sabi sa kanya ng mga katutubong Aprikano, sabi nila, "Bakit ka ba sunod ng sunod sa amin? Bakit kasama ka ng sama sa amin? Gayong ayaw ka naman naming makasama. Bakit naandito ka kahit napakahirap ng buhay? Bakit naandito ka kahit napakahirap ng buhay?" At iyan ang nais ipahayag sa atin ng kapistahan ng Epipanya ng Panginoon. Bakit sunod ng sunod ang Diyos sa atin? Bakit sama ng sama ang Diyos sa atin? Bakit siya sama ng sama? Gayong may mga pagkakataon tayo bilang mga tao, ayaw nating isama ang Diyos. Ang Epipanya ng Panginoon ay nagpapahayag sa atin na ang Diyos, masaya siyang kasama tayo. Ang Diyos, masaya siya na ibigin tayo kahit may mga pagkakataon na hindi natin siya iniibig. Bakit niya tayo minamahal kahit hindi naman natin siya minamahal? Hindi ko po alam kung bakit. Pero isang bagay lamang, ang Diyos ay patuloy sa pagmamahal sa atin kahit hindi natin siya minamahal. Iyan ang ating Diyos. Ang Epifanya ay isang pagpapahayag sa atin na mahal tayo ng Diyos kahit mahirap ang ating buhay, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig para sa sangkatauhan.